ito, unti-unting lumakas at naging isang ang ating bansa. Pinagtibay ng apoy, ng sakripisyo at ng luha. Ngayon, malaya na... Mga kababayan, pakinggan nyo po ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Talagang may tatamaan dito sa mensahe ni PBBM, mga kababayan. Na kung saan, mga kababayan, binanggit dito, no, yung laging mapanuri dapat ang ating mga kababayan o ang mga Pilipino sa kanilang mga napapanood, lalo-lalo na yung mga disinformation at misinformation, mga kababayan, mga fake news na napapanood, na alam naman natin na sabi pa nga di umano dito ni PBBM na alam naman natin na ang Pilipino, no, na kahit alam nilang mali na ay siya pa rin pinipili, no, or pinipilit, mga kababayan. So eto, pakinggan natin ang full speech ni PBBM. Ating na ipapahayag ang ating saloobin nang walang kinakatakutan at malayang nagagawa ang naisin na walang iniiwasan. Dahil sa bagong Pilipinas, hindi kasalanan ang pagbibigay ng opinyon. At lalong hindi mali ang kritisismo. Correct. Bagkus ito ang nagbibigay buhay at kinang sa ating demokrasya. Ngunit ang kalayaan at ang demokrasya, tulad ng pag-ibig sa tinubuang lupa, kailangang inaalagaan, binabantayan at ipinaglalaban. Dahil ang totoong kalaban ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Correct. Manhid sa hinain ng taong bayan, manhid sa kalagayan ng ating kapwa, manhid sa pati sa mga nanunungkulan po sa ating gobyerno, no, yan ang patama ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan nyo. Panganan ng ating bansa. Tayong mga kagawad ng pamahalaan, mga tagapagmana ng kalayaan, huwag nating sayangin ang pagkakataon at tiwalang ipinagkaloob sa atin. Correct. Pananagutan. Correct. Yan ang sigaw ng sambayanan. Yes. Mula sa sirang tulay, kalsada, mahal na pagkain, kakulangan ng kuryente, ang nais ng taong bayan ay tunay na pagkilos at na pagserbisyo. Ang solusyon ay ang pagpapaginhawa ng buhay ng bawat isa. Yan ang presidente. Bilisan ang pagtugon sa mga ngailangan ng ating mga kababayan. Taasan ang kalidad ng serbisyo at iwasto ang ating pagkukulang. Correct. Pananagutan natin hindi lang ang mga umaabuso sa tungkulin, maging ang mga nagkukulang sa paglilingkod. Dahil mas madadama ng Pilipino ang kalayaan kung may pagkain sa hapag, may maayos na transportasyon, may gamot para sa mga may sakit, at may dignidad ang bawat manggagawa. At sa mga kapwa kong Pilipino, patuloy natin ipaglaban ang ating kasarinlan. Huwag natin kakalimutan na ang kalayaan ay hindi binibigay. If we look at what is happening around the world today, freedom is fleeting. Fake news, misinformation, herd mentality can erase our way of life, our culture, our value system that we hold so dear. Ang mga kasinungalingan walang hangganan, mga balitang walang katotohanan at maling impormasyon. Correct. Ito ang mga salot sa ating kalayaan. Nakakalungkot din na may ilan din sa ating mga kababayan ay pinipilit ang maling paniniwala para sa interes ng iba at hindi para sa kapakanan ng ating mga kababayan Pilipino. Maging mapanuri tayo lagi. Alamin natin ang totoo. Labanan ang mga kasinungalingan. Correct. Piliin natin maging tapat kahit walang nakakakita. Bato-bato sa langit, tamaan wag magalit. Lalo na kung may nagkakamali. Piliin natin ang pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Let us honor this day not just by remembering the sacrifices of our forefathers. We must live with the same courage and love of country. For freedom is not just something that we inherit, but a right that we must protect every single day. Kaya ngayong araw, habang ipinagdiriwang natin ang ating kalayaan, lalo nating paigtingin ang pagmamahal at paglilingkod
sa ating minamahal na Pilipinas. Yes!